For today's video mga lods, bibigyan ko po kayo ng mga katangian ng isang babae na hindi nyo dapat ligawan. Bakit? Kasi po, hindi yan magiging karelasyon sa'yo at hindi po yan magiging mabuting asawa sa'yo. Proceed na nga po tayo kagad sa number 1. Mahaba ang kuko sa kamay. No? Sa kamay ay hindi kasali sa paa. So normal lang sa paa. No? Bakit po nasabi na huwag nyo pong liligawan tong mga babae na ito na pagkandahaba-haba ng kuko naggagandahan. Yung legit na kuko hindi yung artificial yung totoong kuko na talagang pinahaba. Kinulayan, no? Talagang ingat na ingat ang babae sa kuko nila, no? Pagkandahaba na parang halimaw na, no? Bakit po hindi niyo dapat ligawan to? Kasi po, kapag ang babae, maniwala kayo sa hindi, no? Napakaganda ng kuko. Wala ninyo. Tamad po yan sa bahay. Tamad po yan sa gawaing bahay, no? Bakit? Kasi po, takot na takot silang masira ang maganda nilang kuko na pinahaba nila ng mahabang taon. Isang taon. Buwan. Takot na takot mapingas yan. Paglabahin mo yan, mapipingas yan, mapuputol yan, di masisira kuko nila, no? Diyan nyo po makikita na ang babae, tamad. Mas maganda, lods, yung ganito yung kamay ng babae. No, yan, ginugupit lang, walang kaarte-arte sa kamay, basta tamang malinis lang, no? Yan. Tingnan nyo yung kamay ko. Maikse at, yun na nga, walang kulay, no? Pwede akong magkulay, basta maikse. Pero sinasabi ko dito, lods, yung mahabang kuko, no? Ang babae, lods, kapag ingat na ingat yung kuko nila, no? Size po yan, tamad po yan, no? Maniwala kayo sa hindi. So, baka may mga babae nanonood dito na mahaba ang kuko, sabihin sa akin, no? Unang-una, tamad maglaba yan. Tamad maghugas ng pinggan kasi ayaw mabasa ang kuko. Ayaw mababad sa tubig kasi mapuputol, mapipingas, no? Masisira ang pinaghirapan nila. Kaya po, ang mga babaeng ganyan, kadalasan, no? Bihirang-bihira mo talaga mapaghawak ng tubig yan. So, kaya po kapag nanligaw po kayo sa isang babae, tingnan nyo muna, no? Yung kuko. Kung mahaba yan, no? Magdalawang isip po kayo. So, okay lang sa paa na maganda at mahaba kasi hindi naman naglalaba yung paa. So, proceed na nga po tayo agad sa number 2. Puro tattoo sa katawan or may tattoo sa katawan. No? Kapag po ang babae, nakikita ninyo may tattoo dito. May tattoo sa likod, may tattoo sa legs, may tattoo sa balakang. No? Magdalawang isip na po kayo dyan na ligawan ko kaya to hindi na. No? Maganda lang po tignan yan. No? Pero, ang totoo po, hindi po matinong babae yung ganyan. No? Kapag po ang babae ay ganyan, ibig sabihin po, marami po yung ginawang parewara sa buhay niya. No? Yan po yung mga tipo ng babaeng mabarkada at yung mga babae na pasaway, no? Kapag yan po yung naging asawa ninyo, no? Sasakit po ulo mo dyan, may stress ka. Kasi po yung mga tipo ng ganyang babae, hindi po yan seryoso sa buhay, may asawa, no? Kasi po, nakalakhan nila, no? O kaya nakagisnan nila or ginagawa nila dati yung mga bagay na ginagawa nila nung sila po ay single pa. At posible pong ulitin po nila yung kapag nagkaroon na po sila ng pamilya, no? Huwag niyan tanongin kung bakit. Basta po, kapag po nakita niyo po yung babae na ganyan, no, magdalawang isip po ay naligawan niyan kasi po, baka sukat yung ulo mo. Baka 30 ka pa lang may ubang ka na pag ganyan naging asawa mo. Pasaway po yan. Kundi po yan, buwakaw sa alak, smoker yan, no? Kundi po yan, smoker, sugalera yan, no? Basta ganon, hindi po maganda impression sa isang babae yung maraming tattoo. So, hindi ko po nilalahat, no? Depende po kung ang babae ay tatrabaho sa mga tattoo, artist, mga ganon. Okay lang yan. Pero sinasabi ko yung nakalala mo na sa inuman, puro tattoo pa. Pagdalawang isip ka. Proceed na nga po tayo agad sa number 3. Smoker, no? Yung mga babaeng pabili nga ng Camel, pabili nga ng Marlboro. Yung mga ganyan, no? Nakikita ninyo maya-maya, umusok ang uso. Gusto yung bang maging asawa yung ganyan. Maganda nga, smoker naman. So, yung sahod mo na minimum or provisional rate na 400 pesos na nga lang, 650 na nga lang, ibibili pa ng Yossi. No? May budget sa Yossi, no? Sa isang araw, 100. Gusto niyo ba yung ganon? Na kayo ay napapahirap pagtrabaho para sa 100 pesos na yan at yung asawa mo, binibili lang ng Camel at Marlboro. Siyempre, ayaw niyo naman po yung ganon, di ba? Kaya po, hanggat maaari, titingnan niyo po sa isang babae kung smoker po yan, huwag niyo pong liligawan, no? Kasi po, pambili nila ng diaper na anak mo, bibili pa niya ng Yossi. So, pambili nila ng mantika, bibili pa ng Yossi. So, proceed na po tayo agad sa number 4. Maboka sa labas, no? Sila po yung mga babaeng mga marites, mawangwang, no? Yung maiingay, mga bunganga, umaga pa lang nakikita nyo sa daanan. Parang may istasyon ng tren, no? Chismisan dito, and then next station, chismisan na naman. So, ganyan na ganyan po yung mga babaeng iwasan nyo. Kasi po, ibis na ipaglutuan nyo ng almusal, makikipagdaldalan po muna sa labas yan. No? Ikaw, late ka na, wala pang kinain. So, proceed na po tayo agad sa number 5. Friendly sa lalaki, no? Kapag po friendly ang isang babae sa lalaki, no? Maging sa shot friendly rin po yan, no? Bakit niyo po kailangan iwasan yung mga ganitong babae? Alam niyo naman mga lods, no? Ang pag-iibigan, nagsimula sa pagiging friend yan. Nagsimula siya shot. Kapag po ang babae sobrang friendly sa mga lalaki, no? Maraming tropang lalaki, nako, mag-isip-isip ka.
Baka po, kahit maanakan mo yan, kahit magsama kayo ng ilang taon yan, magwawakas pa rin yung relasyon ninyo. Kasi po, mabilis pong makahanap ng iba, yung mga ganyan tipo ng babae. So, very easy sa kanila yung palitan ka kahit na may pinagsamahan kayo, no? So, hindi na po kailangan ng mahabang paliwanagan, no? Common sense na lang. So, hanggang dito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!